Naramdaman ni Althea ang bigat ng ballpen sa kanyang nanginginig na kamay. Para itong isang blok ng semento na pilit niyang itinutulak sa ibabaw ng papel. Sa bawat guhit ng tinta, naririnig niya ang unti-unting pagguho ng lahat ng kanyang mga pangarap. Hindi ganito. Hindi ganito ang pinangarap niyang kasal. Sa kanyang isipan, dapat ay nakatayo siya sa harap ng altar sa isang simbahan na puno ng mga bulaklak. Dapat ay suot niya ang puting bestida na pinag-ipunan niya sa kanyang mga panaginip, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa lalaking naghihintay sa kanya nang may ngiti sa mga labi. Isang ngiti na para lamang sa kanya, pero ang katotohanan ay isang sampal. Nandito siya sa isang malamig na opisina ng isang abogado, napapaligiran ng mga aklat na parang mga saksi sa kanyang kapahamakan. Ang suot niya ay isang simpleng puting damit na parang uniporme, at ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi nakangiti. Walang emosyon ang mga mata ni Javier Del Mar. Malamig, malayo, para siyang tumitingin sa isang bagay na pilit na ipinapasan sa kanyang mga balikat. "Sign here, Mrs. Del Mar." Ang boses ng abogado ay umalingaw-ngaw sa silid. Mrs. Del Mar, napapikit si Althea. Ang apelyidong yon na minsan niyang binubulong sa kanyang sarili na parang isang panalangin, ngayon ay parang isang kadena na ikinakabit sa kanyang pangalan. Idinilat niya ang kanyang mga mata at muling tumingin kay Javier. Umaasa, nagbabaka sakali na makakita ng kahit katiting na pagbabago. Ngunit wala. Ang tanging nakita niya ay ang mariing pagkuyom ng panga nito, isang senyales ng pagtitimpi at galit. Sa tabi nila, nakatayo ang kanilang tita Elena, ang matriarka ng pamilya Del Mar. Ang babaeng kumupkop sa kanya mula nang maulila siya, pero siya rin ang babaeng nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito. Ang mukha nito ay seryoso. Walang bahid ng pagsisisi. Para kay tita Elena, ang kasal na ito ay isang solusyon, isang paraan para protektahan ang pangalan ng pamilya matapos ang gabing iyon. Ang gabing pareho nilang gustong kalimutan. Nilagdaan ni Althea ang papel. Sa pagdampi ng tinta, isang butil ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at pumatak sa kontrata. Bahagyang ikinalat ang pirma niya, ang kanyang unang luha bilang isang asawa. Mabilis niya itong pinunasan. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, tapos na ang lahat. Walang palakpakan, walang pagbati. Tanging ang mahinang pag-ubo ng abogado at ang malamig na utos ni Tita Elena. "Umuwi na kayo. Ihahatid na kayo ng driver." Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga Del Mar ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Magkabilang dulo sila ni Javier sa maluwang na backseat ng kotse. Nakatingin lang si Althea sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na parang mga bituing hindi niya maaabot. "Huwag kang magkakamali, Althea." Di biglang nagsalita si Javier. Ang boses niya ay mababa at puno ng pagbabanta. Sapat na para magtayuan ang mga balahibo sa kanyang braso. Napalingon siya rito. Sa dilim ng kotse nakita niya ang talim sa mga mata nito. "Isa lang itong palabas," patuloy ni Javier. "Isang kasunduan para mapatahimik si Tita Elena at ang buong mundo. Pero sa pagitan nating dalawa, walang nagbago." Bumilis ang tibok ng puso ni Althea. "Maaaring dala mo na ang apelyido ko," sabi nito. Ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. "Pero hinding-hindi mo makukuha ang puso ko. Tandaan mo yan." Pagkatapos noon, hindi na ito muling nagsalita. Pagdating nila sa mansyon, nauna itong bumaba at naglakad papasok na hindi man lang siya nililingon. Sumunod si Althea. Ang mga paa niya ay parang may nakakabit na pabigat. Sinalubong sila ng mga kasambahay na nakayuko, hindi makatingin sa kanila ng diretso. Alam ng lahat. Alam nila ang kahihihiyan sa likod ng biglaang kasal na ito.
Isang katulong ang gumabay sa kanya papunta sa master's bedroom. Ang kwarto ni Javier. Ang kwarto nila. Malawak ito at marangya. Ang kama ay napakalaki. Kayang-kaya sigurong paglagyan ng 10 tao. Pero sa kabila ng karangyaan, naramdaman ni Althea ang lamig. Ang kawalan. "Ma'am, ito na po ang magiging silid ninyo," sabi ng katulong. Naiwan siyang mag-isa. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Ang lambot ng kutsyon ay hindi nakabawas sa bigat na nararamdaman niya. Hinubad niya ang kanyang sapatos at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ito ang gabi ng kanyang kasal. Ang dapat sana ay pinak. Ito ang gabi ng kanyang kasal. Ang dapat sana ay pinakamasayang gabi sa buhay ng isang babae ay naging simula ng kanyang kalbaryo. Narinig niya ang malakas na ugong ng makina ng isang sasakyan mula sa labas. Ang pamilyar na tunog ng sports car ni Javier. Sinundan iyon ng mabilis na pagharurot palayo sa mansyon. Ang ingay ay unti-unting nilalamon ng gabi. Wala na siya. Iniwan na talaga siya. Sa sandaling iyon, pinayagan ni Althea ang kanyang sarili na umiyak. Walang tunog. Tanging ang mainit na daloy ng mga luha sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang kanyang sarili. Hinahanap ang init na hindi kailanman ibibigay sa kanya ng asawa niya. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Ang malawak na silid ay lalong lumamig at lumaki sa kanyang paningin. Tumayo siya. Naglakad na parang isang multo patungo sa walk-in closet na mas malaki pa sa dati niyang kwarto. Hinubad niya ang puting damit na naging saksi sa kanyang kasunduan at nagsuot ng isang simpleng pantulog. Humiga siya sa isang gilid ng napakalaking kama. Sinisiguradong hindi lalagpas sa kalahati. Ito ang teritoryo ni Javier. Kahit sa pagtulog, kailangan niyang alalahanin kung saan siya lulugar. Nakatitig lang siya sa kisame. Blanko ang isip. Pagod na ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Pagod na ang kanyang puso sa pag-asang. Pagod na ang kanyang puso sa pag-asang may magbabago pa. Nang sa wakas, ay handa na siyang ipikit ang kanyang mga mata at hayaan ang sarili na malunod sa kadiliman. Umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Umugong ito ng mahina. 1 beses, nag-atubili siyang abutin ito. Sino naman ang magte-text sa kanya sa ganitong oras ng gabi? Baka si Bea lang, ang matalik niyang kaibigan, nangangamusta. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. 1 unregistered number ang lumitaw sa kanyang screen. Kumunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang mensahe. Wala itong salita. 1 litrato lang ang laman. 1 attachment na dahan-dahang naglo-load sa screen. At nang tuluyan itong lumitaw, naramdaman ni Althea ang paghinto ng kanyang paghinga. Nasa isang maingay at masikip na bar si Javier. Ang seryosong mukha nito kanina sa opisina ng abogado ay napalitan ng isang mapaglarong ngiti. Pero hindi iyon ang nakapagpadurog sa puso niya. Ang braso nito ay nakapatong sa baywang ng isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng maganda. Nakasuot ng pulang bestida na hapit sa katawan. Nakasandal ito kay Javier na parang sila ang may-ari ng mundo. Sa ilalim ng litrato, may maliit na timestamp. Kinuha ito 1 oras lang ang nakalipas. Nabitiwan ni Althea ang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na kama nang walang tunog. Pero sa kanyang pandinig, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang kulog. Ang katiting na pag-asang pinanghahawakan niya ang katiting na pag-asang pinanghahawakan niya kanina ay tuluyan ng naglaho, sinindihan at ginawang abo ng isang litrato. Ito ang kanyang asawa. Ito ang gabi ng kanilang kasal. At ito ang simula ng kanyang buhay bilang si Althea Reyes del Mar. Isang matalas na kirot sa kanyang sentido ang gumising kay Javier. Idinilat niya ang kanyang mga mata at agad na naramdaman ang pamilyar na panunuyo ng lalamunan at mabigat na pakiramdam ng ulo. Ang resulta ng masyadong maraming alak. Napabangon siya. Napahawak sa kanyang noo.
Ang mga pira-pirasong alaala mula sa nakaraang gabi ay bumalik sa kanya. Ang ingay ng bar, ang mga matang nakatitig sa kanya, ang init ng katawan ng babaeng kasayaw niya. Lumingon siya sa kabilang parte ng kama. Walang tao. Maayos na nakalatag ang kumot. Walang bakas na mayroong ibang natulog doon. Isang bahagyang paggaan ang naramdaman niya na mabilis niyang iwinaksi. Hindi ito paggaan. Ito ang tamang ayos ng lahat. Bumangon siya at dumiretso sa banyo habang nakatitig sa sarili sa salamin, sa kanyang magulong buhok at namumungay na mga mata. Isang hindi maipaliwanag na inis ang kanyang naramdaman. Inis sa sitwasyon, inis sa kanyang tita Elena, at inis sa babaeng tahimik na pumasok sa buhay niya na parang isang anino. Althea. Kahit ang pangalan nito ay nag-iiwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Kinagabihan, wala siyang nagawa, kundi ang sumunod sa isa na namang utos. Ang taunang charity gala ng Del Mar Group, isang gabi ng mga pekeng sa bawang ngiti, mga walang kwentang usapan, at pagpapakitang tao. At ngayong taon, mas malala pa. Kailangan niyang dalhin ang asawa niya. Nadatnan niya si Althea sa ibaba ng hagdanan, naghihintay. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida. Walang alahas, maliban sa singsing sa daliri nito. Ang singsing na isinumpa niya noong araw na binili niya ito. Hindi niya maikakaila, may itsura ito. Pero sa halip na humanga, lalo lang siyang naini. Para kasing pilit nitong ginagampanan ang isang papel na hindi naman para sa kanya. Hindi siya nagsalita. Isang senyas lang mula sa kanyang ulo ang ibinigay niya na nangangahulugang sumunod ka. At nauna na siyang naglakad palabas. Sa venue ng party, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mga matataas na tawanan. Agad silang sinalubong ng mga business partners at mga miyembro ng alta sosyedad. Javier, mabutit nakarating ka. Bati ng isang matabang negosyante. At sino itong magandang binibini na kasama mo? Napatingin ang lahat sa kanila. Ito na ang sandaling kinatatakutan ni Javier. Ang sandali ng pag-amin. Lumingon siya kay Althea na bahagyang napayuko. Nakita niya ang pag-asa at kaba sa mga mata nito. At iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang pinakakrusyal na bagay. Siya si Althea. Sagot niya sa isang malamig at walang kabuhay-buhay na tono. Walang asawa ko. Walang Mrs. Del Mar, pangalan lang. Pagkatapos noon, agad niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa kausap. Iniwan si Althea na nakatayong mag-isa sa gilid na parang isang palamuti na hindi niya alam kung saan ilalagay. Iyon ang naging takbo ng buong gabi. Kakausapin niya ang lahat. Tatawa siya sa mga biruan, pero hindi niya kailanman tiningnan o kinamusta ang direksyon ni Althea. Nakita niya si Isabel, anak ng isa sa mga investor ng kumpanya. Lumapit siya rito ng may ngiti. Isabel, you look stunning tonight, sabi niya, sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Javier, I thought you'd never notice me. Sagot nito ng may halong landi. How could I not? Humalakak siya. Kinuha ang kamay nito at hinalikan. You're the only real star in this room. Ang mga salitang niyon ay may dalang mensahe. Isang mensahe na hindi para kay Isabel, kundi para sa babaeng alam niyang nakikinig sa hindi kalayuan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang may tumugtog na isang pamilyar na kanta. Isang mabagal na himig. Ang kantang iyon. Biglang bumalik ang isang alaala. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Nasa isang party din siya. Maraming taon na ang nakalipas. Pero noon, masaya siya. Hawak niya ang kamay ng isang babaeng inakala niyang mamahalin niya habang buhay. Si Katrina. Sumayaw tayo. Bulong ni Katrina sa kanya noon. Ngumiti siya. Akala ko ba ayaw mo ng mga cheesy na sayaw? Gusto ko kung ikaw ang kasayaw ko. Sagot nito. Pero habang nagsasayaw sila,
napansin niyang palingali nga ito. Palingali nga ito na para bang may ibang hinahanap sa gitna ng karamihan. Pagkatapos ng gabing iyon, nalaman niya ang totoo. Ang hinahanap nito ay ang matandang negosyante na siyang mag-aangat sa kanya mula sa pagiging simpleng modelo. Siya, si Javier Del Mar ay naging isang hagdanan lang pala, isang kasinungalingan. Ang alaala ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Muli siyang napuno ng galit at pait. Ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Ang kasal ay isang bitag. At si Althea, sa kabila ng maamo nitong mukha, ay parte ng bitag na yon. Bigla siyang napalingon. Hinahanap ng kanyang mga mata ang anino ni Althea. Nakita niya ito sa isang sulok, malapit sa pinto. Kausap ang kaibigan nitong si Bea na kararating lang din yata. Nakita niya ang lungkot sa mukha ni Althea habang may ibinubulong ito sa kaibigan. Nakita niya kung paano ito tahimik na tumalikod at nagsimulang maglakad palabas ng ballroom. Umalis ito. Tumakas. Isang inis ang kumulo sa kanyang dibdib. Ganoon na lang ba? Susuko na lang ba ito ng ganoon kadali? Ang kahinaan nito ay lalong nagpagalit sa kanya. Javier, mukhang malalim ang iniisip mo. Naputol ang kanyang pag-iisip. Nang tapikin siya sa balikat ni Mr. Tantan, isa sa pinakamatandang kasosyo ng kanilang kumpanya. Mr. Tan, pilit nang ngumiti si Javier. Napuyat lang siguro. Nasaan na pala ang magandang binibining kasama mo kanina? Ipakilala mo naman kami ng formal. Siya na ba ang bagong Mrs. Del Mar na matagal nang hinihintay ng Tita Elena mo? Tanong ng matanda na may kasamang nakakalokong ngiti. Ito na. Ang pagkakataon. Tumingin si Javier sa direksyon kung saan nawala si Althea. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Mr. Tan at sa iba pang mga negosyanteng nakikinig sa kanilang paligid. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng may malinaw at matatag na boses, sapat na para marinig ng lahat ng gustong makinig. Si Althea, tumawa siya ng bahagya, isang tawang walang kagalakan. Hindi ko siya asawa, isa lang siya, produkto ng kawanggawa ng tita ko. Ang mga salitang binitiwan ni Javier sa party ay parang mga basag na bote na hanggang ngayon ay nakatusok pa rin sa puso ni Althea. Hindi ko siya asawa. Isa lang siya produkto ng kawanggawa ng tita ko. Narinig niya ang bawat salita. Narinig niya ang tawanan ng mga tao sa paligid. At sa gabing iyon, sa loob ng kotse pauwi, pinili niyang manahimik. Pinili niyang lunukin ang kahihiyan at sakit. Dahil anong karapatan niyang magreklamo? Sa isang banda, totoo naman ang sinabi nito. Pero kinabukasan, isang bagong determinasyon ang gumising sa kanya. Hindi siya susuko. Hindi siya magiging anino lang sa mansyon na ito. Paparusahan niya ang sarili sa pag-iyak, pero hindi sa pagsuko. May pinanghahawakan siyang kasunduan. Isa siyang Del Mar sa papel. At gagawin niya ang lahat para gampanan ang papel na yon, kahit na sa likod ng kamera. Kaya't sa sumunod na hapon, sa halip na magmukmok sa kwarto, nagpunta siya sa kusina. Nalaman niya mula sa mga kasambahay ang mga paboritong pagkain ni Javier. Adobong manok sa gata, pero dapat ay tuyo at bahagyang tostado. Sinigang na baka, pero dapat ay siksik sa gabi para lumapot ang sabaw. Buong puso niyang inihanda ang lahat. Sa bawat hiwa ng bawang, sa bawat paggisa, ibinubuhos niya ang kanyang pilit na pinanghahawakang pag-asa. Baka sakali, sa pamamagitan ng pagkain, sa pamamagitan ng pag-aalaga, makita siya ni Javier, hindi bilang isang pagkakamali, kundi bilang isang tahanan. Inihanda niya ang mesa para sa 2 tao. Naglagay siya ng mga bulaklak sa gitna. Ang bango ng niluto niyang pagkain ay kumalat sa buong dining area, nagbibigay ng pakiramdam ng isang tunay na tahanan sa malamig na mansyon. Umupo siya at naghintay. Lumipas ang 7:00, 8:00,
9:00, unti-unting lumamig ang pagkain sa ibabaw ng mesa. Unti-unti ring nanlamig ang pag-asa sa kanyang dibdib. 10:00 ng gabi nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Javier. Bumukas ang pinto sa malakas na kalabog. Napatingin si Althea sa entrance hall at nakita niya itong naglalakad ng paatras-atras. Lasing na naman. Tumayo si Althea, handang salubungin ito. "Javier, kumain ka na ba? Nagluto ako." Pero hindi siya pinansin nito. Itinapon ni Javier ang susi ng kotse sa isang maliit na mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Naglakad ito ng diretso papunta sa hagdanan. Hindi man lang sumulyap sa direksyon ng hapag-kainan kung saan nakahain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Para siyang hangin. Invisible. Naiwan siyang nakatayo doon habang pinagmamasdan ang likod ng lalaking paakyat na sa hagdan. Ang bango ng adobo ay parang naging isang panunuya. Napayuko siya. Dahan-dahan niyang iniligpit ang mga plato na hindi man lang nagalaw. Binalot niya ang pagkain at ipinasok sa refos. Pinunasan niya ang mesa. Bawat kilos niya ay mabigat. Bawat paghinga ay may kasamang sakit. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang pumatak. "Hindi ngayon, Althea. Hindi ngayon." Nang matapos siyang magligpit at handa na siyang umakyat sa kwarto para harapin na naman ang isa pang gabing mag-isa, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ding-dong! Napatigil siya. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras ng gabi? Naglakad siya papunta sa pinto. Ang puso niya ay biglang kinabahan. Pagbukas niya nito, isang babae ang tumambad sa kanya. Maputi ito at matangkad. Ang buhok nito ay itim at alon-alon na bumabagsak sa kanyang balikat. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida na tila ba mas bagay pa sa mansyon kaysa sa kanya. Ang mga mata nito ay matalas at ang ngiti nito ay perpekto. Napakaganda nito sa paraang nakakatakot. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, isang mabilis na sulyap na puno ng pagtatasa at bahagyang paghamak. "Sino ka?" tanong ng babae. Ang boses ay matamis ngunit may talim. Bago pa man makasagot si Althea, narinig niya ang mga yabag mula sa hagdan. "Sino ba yan?" Ang ingay. Natigil sa pagsasalita si Javier nang makita niya kung sino ang nasa pintuan. Nakita ni Althea kung paano nanigas sa kinatatayuan si Javier. Ang bakas ng kalasingan sa mukha nito ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang emosyon na hindi mabasa ni Althea. Pagkagulat? Oo, pero may iba pa. Isang bagay na mas malalim. Ang tingin ng babae ay lumipat mula kay Althea patungo kay Javier. Ang mapanuri nitong titig kanina ay biglang naging malambing. Ang mga labi nito ay bumuka sa isang matamis na ngiti na puno ng mga alaala at pangaakit. "Javier," bulong ng babae. Ang boses ay parang musika. "Katrina," sagot ni Javier. Ang pangalan ay tila isang sumpa na hirap siyang bigkasin. Kaya ito pala si Katrina, ang babae mula sa nakaraan. Ang dahilan ng lahat ng pait sa puso ni Javier. Ngumiti si Katrina ng mas matamis. Hindi inaalis ang kanyang pagkakatitig kay Javier, na para bang silang dalawa lang ang tao sa silid. Sinadya niyang baliwalain ang pagkakaroon ni Althea. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin kay Althea, isang tinging puno ng pagtatagumpay. Bago niya muling ibaling ang atensyon kay Javier para sa kanyang huling salita. "Javi?" sabi niya. Ang bawat pantig ay puno ng kumpiyansa. "Alam kong hinding-hindi mo ako makakalimutan. Papasukin mo muna siya, Javier." Ang boses ni Tita Elena ang bumasag sa tensyonadong katahimikan. Hindi na malaya ni Javier na nakababa na pala ito mula sa kanyang silid. Ang tingin ng matanda ay matalim. Nakatuon kay Katrina na parang isang mangangasong sinusuri ang kanyang biktima. Walang nagawa si Javier kundi ang tumabi. Pumasok si Katrina.
Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa na para bang siya pa rin ang nagmamay-ari ng lugar na ito. Umupo siya sa sofa na hindi man lang inaalok. Naiwan si Althea na nakatayo malapit sa pinto, isang estranghero sa sarili niyang bahay. "It's been a long time, tita." Bati ni Katrina. Ang boses ay matamis na parang pulot. Hindi sapat ang haba ng panahong yon. Malamig na sagot ni Tita Elena. "Anong kailangan mo?" Isang pekeng lungkot ang gumuhit sa mukha ni Katrina. "Gusto ko lang sanang mangamusta at humingi ng tawad. Lalo na sa'yo, Javi. Bata pa ako noon, marami akong pagkakamali. Sana balang araw, mapatawad mo ako." Tumingin ito kay Javier. Ang mga mata nito ay nangungusap, puno ng pagsisisi na alam ni Javier ay isa lamang palabas. Ngunit sa kabila ng alam niya ang katotohanan, isang bahagi sa kanya, ang bahaging nasaktan at iniwan noon, ay nakaramdam ng isang katiting na pagkalito sa pag-amin nito ng pagkakamali. Ang usapan ay naging isang laro. Si Katrina na nagpapanggap na biktima, si Tita Elena na hindi nagpapatinag, at si Javier na nasa gitna. Gulong-gulo ang isip. Si Althea naman ay tahimik na nagpunta sa kusina at bumalik na may dalang isang baso ng tubig para sa kanilang bisita. Inilapag niya ito sa mesa nang walang ingay at muling tumayo sa isang sulok. Hindi nagtagal. Umalis din si Katrina, ngunit nag-iwan ito ng lason sa hangin. Kinabukasan, nagsimula ang laro. Isang text message mula kay Katrina. "Sorry nga pala kagabi. Sana hindi ako nakaistorbo. I just miss our talks." Hindi niya pinansin. Makalipas ang isang araw, isa na namang text. "May business proposal pala ako para sa Delmar Group. Sa tingin ko magugustuhan mo. Pwede ba kitang tawagan?" Ito ang dahilan na ginagamit nito para patuloy siyang guluhin. Mga tawag sa telepono tungkol sa trabaho na laging nauuwi sa mga personal na tanong. Mga email na may kalakip na mga lumang litrato nilang dalawa na may kasunod na mensaheng, "Oops, wrong attachment. Sorry." Alam ni Javier na nilalaro siya nito. Alam niyang sinusubukan siyang hilahin pabalik. At kinaiinisan niya ang sarili dahil sa isang parte niya, hinahayaan niya ito. Isang gabi, umuwi siyang masama ang pakiramdam. Ang stress mula sa trabaho, ang gabi-gabing pag-inom, at ang gulong dala ni Katrina ay sabay-sabay na bumagsak sa kanyang katawan. Pagpasok niya sa bahay, nararamdaman niya ang init na kumakalat sa kanyang balat at ang bigat ng kanyang ulo. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at humiga sa kama. Hindi na nag-abala pang magpalit ng damit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang mawala ang umiikot na pakiramdam. Ilang sandali pa, naramdaman niyang bumukas ang pinto. "Javier?" Ang mahinang boses ni Althea. Hindi siya sumagot. Naramdaman niya ang paglusob ng isang bahagi ng kama sa tabi niya. Pagkatapos, isang malambot at malamig na bagay ang dumampi sa kanyang noo. Isang basang bimpo. Napadilat siya ng bahagya at nakita niya si Althea na nakaupo sa tabi niya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Mataas ang lagnat mo," sabi nito sa mahinang boses. "Kukuha lang ako ng gamot at maligamgam na tubig." Sinubukan niyang magsalita. Nautusan itong umalis, na sabihing hindi niya kailangan ng tulong nito. Pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ipikit muli ang kanyang mga mata habang naririnig niya ang mga mahihinang yapak nito papalabas at papasok ng silid. Inalalayan siya nitong uminom ng gamot. Pinalitan nito ang basang bimpo sa kanyang noo ng paulit-ulit. Walang reklamo, walang ingay, tanging ang tahimik at maingat na pagkilos. Sa gitna ng kanyang nahihirapang kamalayan, isang alaala ang lumitaw. Noong minsan na nilagnat din siya, noong sila pa ni Katrina. Ang tanging naaalala niya ay ang inis sa boses nito.
Javier, ang hina mo naman, sabi nito sa telepono. May party akong pupuntahan. Magpagaling ka na lang dyan. At ibinaba nito ang tawag. Ngayon, ang babaeng pilit niyang itinutulak palayo ay ang siyang nag-iisang nag-aalaga sa kanya. Ang pagkakaiba ay parang isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Bakit? Anong nakukuha nito sa pag-aal Javier? Ang mahinang boses ni Althea. Hindi siya sumagot. Naramdaman niya ang paglubog ng isang bahagi ng kama sa tabi niya. Pagkatapos, isang malambot at malamig na bagay ang dumampi sa kanyang noo. Isang basang bimpo. Napadilat siya ng bahagya at nakita niya si Althea na nakaupo sa tabi niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Mataas ang lagnat mo, sabi nito sa mahinang boses. Kukuha lang ako ng gamot at maligamgam na tubig. Sinubukan niyang magsalita. Nautusan itong umalis. Nasabing hindi niya kailangan ng tulong nito. Pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ipikit muli ang kanyang mga mata. Habang naririnig niya ang mga mahihinang yapak nito, papalabas at papasok ng silid. Inalalayan siya nitong uminom ng gamot. Pinalitan nito ang basang bimpo sa kanyang noo ng paulit-ulit. Walang reklamo, walang ingay. Tanging ang tahimik at maingat na pagkilos sa gitna ng kanyang nahihirapang kamalayan. Isang alaala ang lumitaw. Noong minsan na nilagnat din siya, noong sila pa ni Katrina. Ang tanging naaalala niya ay ang inis sa boses nito. Javier, ang hina mo naman, sabi nito sa telepono. May party akong pupuntahan. Magpagaling ka na lang dyan. At ibinaba nito ang tawag. Ngayon, ang babaeng pilit niyang itinutulak palayo ay ang siyang nag-iisang nag-aalaga sa kanya. Ang pagkakaiba ay parang isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Bakit? Anong nakukuha nito sa pag-aalaga sa kanya? Isa rin ba itong laro? Isang paraan para makuha ang loob niya, ang tiwala ng pamilya, para masigurado ang posisyon nito bilang Mrs. Delmar? Ang mga tanong na iyon ay naglaro sa kanyang isipan hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng bigat ng kanyang pakiramdam. Nahulog siya sa isang magulong panaginip. Madilim, naliligaw siya. May tumatawag sa kanyang pangalan pero hindi niya makita kung sino. Natatakot siya. Inilahad niya ang kanyang kamay. Sa kawalan, umaasang may hahawak dito. Tulungan mo ako. Bulong niya sa panaginip. At isang pangalan ang kumawala sa kanyang mga labi. Althea. Kinabukasan, nagising siyang magaan na ang pakiramdam. Wala na ang lagnat, tanging ang bahagyang pagkahilo na lang ang natira. Napabangon siya at napansin din niyang wala na si Althea sa silid. Pero ang damit niyang suot kagabi ay maayos nang nakatupi sa isang silya. Sa bedside table, mayroong isang mangkok ng mainit na sopas at isang baso ng tubig. Katabi ng gamot na kailangan niyang inumin. Naiwan siyang nakatitig doon. Sa loob ng maraming taon, siya lang ang nag-aalaga sa sarili niya. Ngayon, mayroong isang taong tahimik na ginagawa yon para sa kanya. At sa halip na makaramdam ng pasasalamat, nakaramdam siya ng inis. Inis dahil naguguluhan siya. Inis dahil ang simpleng pag-aalaga nito ay unti-unting winawasak ang pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Nang biglang umugong ang kanyang cellphone, kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Katrina. Ang pangalan pa lang nito sa screen ay sapat na para burahin ang anumang bahid ng katahimikan na nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Binuksan niya ang mensahe. Javi, may malaki akong problema. Kailangan kita. Magkita tayo sa Hotel X, Room 201. Huwag mong sabihin sa asawa mo. Ang presensya ni Katrina sa mansyon ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Kahit na wala ito, ramdam ni Althea ang bigat na iniwan nito. Ang bawat sulok ng bahay
ay tila may alaala nito at ang bawat katahimikan ay puno ng mga hindi sinasabing tanong. Hindi ako nagtitiwala sa babaeng yan, Thea, sabi ni Bea sa kabilang linya ng telepono. Nasa trabaho si Althea, sinusubukang isubsob ang sarili sa mga numero at papeles para makalimot. Pero kahit doon, ay sinusundan siya ng kanyang mga alalahanin. Bea, ayokong mag-isip ng masama, sagot ni Althea. Kahit na sa kaloob-looban niya, ay pareho sila ng nararamdaman. Mag-isip ka ng masama dahil ang mga babaeng tulad niyan, hindi bumabalik para lang mga musta. Bumabalik yan para may bawiin o para may sirain, mariing sabi ni Bea. Mag-iingat ka, please. Ang babalang iyon ay umaling-awngaw sa isipan ni Althea buong araw. Pag-uwi niya ng hapong iyon, nadatnan niyang nagmamadaling magbihis si Javier sa kanilang silid. Ang suot nitong pang-opisina ay napalitan ng isang mas kaswal na polo shirt. May pupuntahan ka? Tanong ni Althea. Sinisikap na maging normal ang tono ng kanyang boses. Board meeting! Mabilis na sagot ni Javier. Hindi man lang siya tinitingnan. Kinuha nito ang kanyang wallet at cellphone. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Tumangulang si Althea, pero naramdaman niya ang isang kirot sa kanyang dibdib. Isang kasinungalingan. Alam niyang nagsisinungaling ito. Sino ba naman ang mag-aayos para sa isang board meeting na parang makikipag-date? Alam niya kung saan ito pupunta o kung kanino. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa pinto. Napaupo siya sa gilid ng kama, nararamdaman ang pamilyar na paninikip ng dibdib. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Si Bea. Thea, nasira ang kotse ko. Pwede mo ba akong sunduin at ihatid pa uwi? Oo naman, sagot ni Althea. Nagpapasalamat sa biglaang pagkakataon para makalabas ng bahay at makahinga. Papunta na ako. Pagkasundo niya kay Bea, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Ang presensya ng kanyang kaibigan ay palaging nakakatulong. Habang nagmamaneho sila sa kahabaan ng highway, napunta na naman ang usapan nila kay Javier at Katrina. Basta, ang masasabi ko lang, huwag mong hayaang tapak-tapakan ka niya. Payo ni Bea. Kahit pa sabihing kasal kayo sa papel, may karapatan ka pa rin. Alam ko, pero mahirap. Amin ni Althea. Mahal ko siya, Bea, at yun ang pinakamasakit sa lahat. Natahimik si Bea. Alam na walang salita. Ang makakapagpagaan sa nararamdaman ng kaibigan. Malapit na sila sa isang traffic light nang magkulay pula ito. Dahan-dahang inapakan ni Althea ang preno. Ngunit walang nangyari. Bahagya siyang nagulat. Muli niyang inapakan ito, mas malakas sa pagkakataong ito. Ang paa niya ay bumaon sa sahig ng kotse, pero sa halip na bumagal, tila mas bumilis pa ang takbo nila. Anong nangyayari? Tanong ni Bea. Nagsisimula ng kabahan. Ang preno. Bulong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Bea, ayaw gumana ng preno. Sinubukan niyang ibomba ang pedal, pero wala. Patuloy silang umuusad ng mabilis, papalapit sa intersection na puno ng mga sasakyan. Ang mga busina mula sa ibang kotse ay nagsimulang mag-ingay sa kanilang paligid. Gawin mo ang isang bagay, sigaw ni Bea. Ang boses ay nanginginig na. Wala akong magawa, sigaw pabalik ni Althea. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ang lahat ay tila bumagal. Ang mga ilaw ng kotse, ang mga mukha ng mga taong nagugulat. Para maiwasan ang isang malaking truck na paparating, bigla niyang ikinabig ang manibela pa kanan. Nawalan ng kontrol ang sasakyan. Umikot ito ng isang beses. Ang tunog ng mga gulong na gumagasgas sa semento ay nakakabingi. Ang huli niyang nakita ay ang isang malaking puno ng akasya sa gilid ng kalsada. Ang huli niyang narinig ay ang pagsigaw ni Bea ng kanyang pangalan. At pagkatapos, isang nakakabinging pagbangga.
at kadiliman. Ilang sandali ang lumipas. Ang katahimikan ay binasag ng tunog ng paparating na sirena ng ambulansya, papalakas ng papalakas. Huminto ito sa tabi ng wasak na kotse. Isang paramedic ang sumilip sa loob. 2 biktima, babae. Sabi nito sa kanyang radyo. Ang boses ay apurado. Mukhang grabe ang lagay nung isa. Walang malay. Kailangan natin ng tulong dito. Ngayon na. Habang sinusuri niya ang pinsala, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon malapit sa gulong sa harapan. Kinuha niya ang kanyang flashlight at itinutok ito sa ilalim ng sasakyan. Kumunot ang kanyang noo. Muli siyang nagsalita sa radyo. Sa pagkakataong ito, mas mababa at mas seryoso na ang kanyang boses. Central, ipaalam niyo rin sa pulis. May kakaiba dito. Huminto siya sandali. Ang linya ng preno, parang pinutol. Nakatitig si Javier sa pinto ng Hotel Room 201. Ang kamay niya ay nakaamba na para kumatok nang biglang magring ang kanyang cellphone. Isang inis ang dumaan sa kanyang mukha. Istorbo. Pero nang makita niya ang pangalan ni Tita Elena sa screen, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bigla niyang naramdaman. Bihira itong tumawag. Tita? Sagot niya. Javier, nasaan ka? Pumunta ka sa St. Luke's Hospital. Ngayon na. Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang kalmadong boses ng kanyang Tita Elena. Ito ay puno ng panik, nanginginig at basag. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng malakas. Si Althea, naaksidente sila ni Bea. Malubha ang lagay niyang Javier. Bilisan mo. Ang mga salitang yon ay parang isang martilyo na pumukpok sa kanyang ulo. Si Althea, naaksidente, malubha. Hindi na niya naisip pa si Katrina na naghihintay sa loob ng kwarto. Tumalikod siya at tumakbo. Ang bawat hakbang niya palayo sa hotel ay parang isang pagtakas mula sa isang malaking pagkakamali. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na boses ni Tita Elena sa kanyang isipan. Malubha ang lagay niya. Mabilis ang pagpapatakbo niya, walang pakialam sa mga busina at mga ilaw trapiko. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Paano kung huli na ang lahat? Bakit siya naaksidente? Kasalanan niya ba ito? Kung hindi niya ito iniwan. Pagdating sa ospital, halos isalpok na niya ang kotse sa paradahan. Tumakbo siya papasok sa emergency room. Ang amoy ng antiseptiko at ang mga tunog ng pagmamadali ay sumalubong sa kanya. Nasaan si Althea Reyes del Mar? Tanong niya sa unang nurse na nakita niya. Halos hindi siya makahinga. Itinuro siya ng nurse sa isang pasilyo. Sa dulo noon, nakita niya si Tita Elena na nakasandal sa pader. Ang mukha ay balot ng pag-aalala. Tita. Javier, sabi nito. Ang boses ay pagod. Nasa loob pa siya. Critical daw ang lagay. Tumingin si Javier sa salamin ng pinto ng ER at doon nakita niya siya. Nakahiga si Althea sa isang kama, napapaligiran ng mga makina na walang tigil ang pagtunog. Ang mukha nitong laging kalmado ay maputla. May mga galos at sugat. May benda sa kanyang ulo. Napakaliit nitong tingnan sa gitna ng lahat ng aparatus na nakakabit sa kanya. Isang bagay ang pumunit sa puso ni Javier. Ang babaeng ito, na ilang oras lang ang nakalipas ay pinagsinungalingan niya at iniwan. Ngayon ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang huling alaala niya rito ay ang malungkot nitong mga mata habang umaalis siya. At ngayon, isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin. Ang pakiramdam ng pagsisisi ay napakabigat
Halos hindi niya kayang dalhin. Lumapit sa kanila ang isang pulis. Mr. Delmar, I'm Officer Cruz. Pwede po ba kayong makausap sandali? Tumango si Javier. Pilit na inaayos ang sarili. Base sa paunang investigasyon at sa testimonya ng paramedic na unang rumesponde, sabi ng pulis. Mukhang hindi ito ordinaryong aksidente. Kumunot ang noo ni Javier. Anong ibig mong sabihin? Ang linya po ng preno ng sasakyan ng asawa ninyo, may mga senyales na ito ay sinadyang putulin. Ang mga salita ng pulis ay parang bomba na sumabog sa kanyang pandinig. Sinadyang putulin, hindi aksidente. May gustong pumatay sa kanya. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, si Katrina. Ang pagbabalik nito, ang paggigiit, ang biglaang problema nito sa hotel. Posible ba? Isang malamig na galit ang pumalit sa takot at pagsisisi na nararamdaman niya. Gawin niyo ang lahat para mahanap kung sino ang may gawa nito. Sabi niya sa pulis. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Pagkaalis ng pulis, agad na kinuha ni Javier ang kanyang cellphone at tinawagan ang pinuno ng kanyang personal security team. Miguel, sabi niya, ang boses ay matigas na parang bakal. May ipapagawa ako sa'yo. Kunin mo ang sasakyan ni Althea mula sa impounding. Ipadala mo sa pinakamagaling na mekaniko. Gusto kong malaman ng lahat. Pangalawa, kumuha ka ng kopya ng lahat ng CCTV footage sa paligid ng mansyon at ng opisina niya sa nakalipas na 48 oras. Hanapin niyo ang kahit anong kahina-hinala. Understood? Yes, sir. Sagot sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, pumasok na siya sa kwarto ni Althea. Inilipat na ito sa isang private room. Tahimik na ngayon. Tanging ang ritmikong pag-beep ng heart monitor ang maririnig. Umupo siya sa silyang katabi ng kama nito. Tinitigan niya ang mukha ni Althea. Ngayon lang niya napansin ang haba ng mga pilik mata nito, ang hugis ng mga labi nito. Ang babaeng ito, na tinuring niyang isang pabigat, ay ang babaeng nag-alaga sa kanya noong may sakit siya. Ang babaeng laging naghihintay sa kanya kahit alam nitong hindi siya darating. Dahan-dahan, sa kauna-unahang pagkakataon, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay nito. Malamig ito. Ikinulong niya ito sa pagitan ng kanyang dalawang palad na para bang sa paggawa noon ay maibibigay niya ang sarili niyang init at lakas. Dahan-dahan, sa kauna-unahang pagkakataon, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay nito. Malamig ito. Ikinulong niya ito sa pagitan ng kanyang dalawang palad na para bang sa paggawa noon ay maibibigay niya ang sarili niyang init at lakas. Ang galit niya, ang pader na kanyang itinayo, ay unti-unting gumuho habang nakatingin siya sa babaeng walang malay sa kanyang harapan. Pinalitan ito ng isang emosyon na mas malakas at mas nakakatakot, ang takot na mawala ito. Yumuko siya, inilapit ang kanyang mukha sa kamay ni Althea at sa katahimikan ng silid ng ospital, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang salita na puno ng pagsisisi na hindi niya kailanman inakalang sasabihin niya. Sorry, bulong niya. Althea, sorry. Sa labas, nagsisimula ng dumilim. At sa loob ng silid na yon, nagsisimula palang harapin ni Javier ang kadilimang bumabalot hindi lang sa aksidente, kundi pati na rin sa kanyang puso. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Miguel, ang pinuno ng kanyang security. Sir, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Nakuha na namin ang footage. May isang babae na nakitang naglalakad malapit sa kotse ni Ma'am Althea kagabi sa parking lot ng mansyon. Kahina-hinala ang kilos. Sino? Madiing tanong ni Javier. Nag-atubili sandali si Miguel. Sir, hindi pa kami 100% sigurado. Pero sa kuha ng kamera, ang babae. Kamukhang kamukha niya si Miss Katrina Sandoval, ang unang nagising
ay ang pandinig ni Althea. Isang pamilyar, ritmikong tunog. Bip, bip, bip. Pagkatapos ay ang kanyang pang-amoy. Amoy ng ospital. Isang pinaghalong amoy ng gamot at panlinis. At sa huli, ang kanyang pakiramdam. Isang mapurol na kirot sa kanyang ulo at isang mabigat na pakiramdam sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Puting kisame, puting dingding. Unti-unti, habang lumilinaw ang kanyang paningin, isang figura ang nabuo sa kanyang tabi. Isang lalaking natutulog ng iser sa isang silya. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang buhok nito ay magulo at may bahagyang tubo na nangbalbas sa mukha nito. Mukha itong pagod. Pero ang mas nakapagpatigil sa paghinga ni Althea ay ang kamay nito. Ang kanang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kaliwang kamay. Kahit sa pagtulog nito, si Javier. Nasa tabi niya si Javier at hawak nito ang kanyang kamay. Para itong isang panaginip. Sinubukan niyang gumalaw at sa bahagyang pagkilos na yon, biglang nagising si Javier. Agad itong napaayos ng upo. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala nang makita siyang gising na. Althea, sabi nito. Ang boses ay bahagyang paos. Gising ka na. May masakit ba sa'yo? Tatawag ako ng nurse. Tumayo ito. Pero bago pa man ito makahakbang, sinubukan ni Althea na magsalita. Ang unang nagising ay ang pandinig ni Althea. Isang pamilyar, ritmikong tunog. Beep, beep, beep. Pagkatapos ay ang kanyang pang-amoy. Amoy ng ospital. Isang pinaghalong amoy ng gamot at panlinis. At sa huli, ang kanyang pakiramdam. Isang mapurol na kirot sa kanyang ulo at isang mabigat na pakiramdam sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Puting kisame, puting dingding. Unti-unti, habang lumilinaw ang kanyang paningin, isang figura ang nabuo sa kanyang tabi. Isang lalaking natutulog ng eser sa isang silya. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang buhok nito ay magulo at may bahagyang tubo na ng balbas sa mukha nito. Mukha itong pagod. Pero ang mas nakapagpatigil sa paghinga ni Althea ay ang kamay nito. Ang kanang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kali. Ang unang nagising ay ang pandinig ni Althea. Isang pamilyar, ritmikong tunog. Beep, beep, beep. Pagkatapos ay ang kanyang pang-amoy. Amoy ng ospital. Isang pinaghalong amoy ng gamot at panlinis. At sa huli, ang kanyang pakiramdam. Isang mapurol na kirot sa kanyang ulo at isang mabigat na pakiramdam sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Puting kisame, puting dingding. Unti-unti, habang lumilinaw ang kanyang paningin, isang figura ang nabuo sa kanyang tabi. Isang lalaking natutulog ng ngeser sa isang silya. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang buhok nito ay magulo at may bahagyang tubo na ng balbas sa mukha nito. Mukha itong pagod, pero ang mas nakapagpatigil sa paghinga ni Althea ay ang kamay nito. Ang kanang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kaliwang kamay kahit sa pagtulog nito. Si Javier, ang unang nagising, ay ang pandinig ni Althea. Isang pamilyar, ritmikong tunog. Beep, beep, beep. Pagkatapos ay ang kanyang pang-amoy. Amoy ng ospital. Isang pinaghalong amoy ng gamot at panlinis. At sa huli, ang kanyang pakiramdam. Isang mapurol na kirot sa kanyang ulo at isang mabigat na pakiramdam sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Puting kisame, puting dingding. Unti-unti,
Habang lumilinaw ang kanyang paningin, isang figura ang nabuo sa kanyang tabi. Isang lalaking natutulog ng eser sa isang silya. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang buhok nito ay magulo at may bahagyang tubo na ng balbas sa mukha nito. Mukha itong pagod. Pero ang mas nakapagpatigil sa paghinga ni Althea ay ang kamay nito. Ang kanang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kaliwang kamay kahit sa pagtulog nito. Si Javier. Nasa tabi niya si Javier at hawak nito ang kanyang kamay. Para itong isang panaginip. Sinubukan niyang gumalaw at sa bahagyang pagkilos na yon, biglang nagising ang video sa tablet na hawak ni Miguel ay maikli lang, malabo at walang tunog. Pero para kay Javier, iyon ang pinakamalinaw na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Nandoon, sa ilalim ng dilim ng gabi, ang isang babaeng nakasuot ng itim na hoodie. Maingat itong lumapit sa kotse ni Althea. Sa isang sandali, lumingon ito sa direksyon ng CCTV. At kahit sa mababang kalidad ng video, hindi maikakaila ang mukha nito, si Katrina. Nakita ni Javier kung paano ito yumuko malapit sa gulong sa harapan. May ginawa ito roon na tumagal ng ilang segundo. Pagkatapos, tumayo ito, nagpagpag ng kamay, at mabilis na naglakad palayo hanggang sa mawala sa dilim. Hindi galit ang unang naramdaman ni Javier. Iyon ay isang bagay na mas malamig, mas mapanganib. Isang yelo na gumapang sa kanyang mga ugat na may kasamang nag-aalab na apoy ng pagkamuhay. Ang babaeng minsan niyang minahal ay hindi lang isang manloloko, isa siyang halimaw na kayang pumatay. Ibigay mo sa pulis ang lahat ng yan, utos ni Javier kay Miguel. Ang boses niya ay kalmado sa paraang nakakatakot. Siguraduhin mong makakarating ito sa tamang tao. Walang palpak, Miguel. Masusunod, sir, sagot nito. Pagkaalis ni Miguel, ang unang ginawa ni Javier ay kunin ang kanyang cellphone para tawagan si Althea. Kailangan niyang malaman nito ang totoo. Kailangan niya itong bigyan ng babala. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Pero nagring lang ito nang nagring. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya Ang abandonadong bodega sa Pantalan ay balot ng dilim at amoy ng kalawang at maalat na hangin. Bawat hakbang ni Javier sa loob ay umalingaw-ngaw. Isang tunog na nagpapalakas sa nakabibinging katahimikan. Sinunod niya ang utos ni Katrina. Mag-isa siya. Pero hindi siya tanga. Bago siya umalis, isang mabilis na tawag sa pinagkakatiwalaan niyang hepe ng pulisya ang ginawa niya. Ibinigay ang lokasyon at ang sitwasyon. Ngayon, ang kailangan lang niya ay oras. Sa gitna ng malawak na espasyo, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya na nagbibigay ng mahinang liwanag, nakita niya sila. Nakatali si Althea sa isang upuan. Ang buhok nito ay bahagyang magulo at may takot sa kanyang mga mata. Pero nang makita siya nito, isang kislap ng pag-asa ang sumilay. Sa tabi niya, nakatayo si Katrina. Wala na ang peking ng ngiti at ang mahinhing pagkilos. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay mayroong ligaw na tingin sa mga mata. Ang buhok ay bahagyang gusot at ang hawak nitong isang piraso ng matulis na bakal ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa wakas, dumating din ang prinsipe, sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng panunuya. Handa ka na bang makita ang katapusan ng kwento ninyo? Katrina, itigil mo na to. Kalmadong sabi ni Javier. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang armas. Anong gusto mo? Pera? Sabihin mo lang. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa'yo. Pabayaan mo lang siya. Tumawa si Katrina, isang tawang walang kagalakan. Pera? Akala mo ba pera ang habol ko? Ang habol ko, Javier, ay hustisya. Ang akin ay akin lang.
Inagaw niya ang dapat na para sa akin. Walang sayo, Katrina. Ikaw ang umalis. Ikaw ang nang iwan. Sigaw ni Javier. Ang pagkakalma niya ay unti-unting nawawala. Dahil mahina ka noon. Sagot nito pabalik. Ang boses ay umakyat sa isang sigaw na puno ng galit. Pero ngayon, tiningnan kita. Malakas ka na. Nasa iyo na ang lahat. At nang handa na akong bumalik, sino ang nakita ko sa tabi mo? Isang basahan, isang palamunin na pinalaki lang sa awa. Itinutok ni Katrina ang matulis na bakal sa leeg ni Althea. Napasinghap si Althea pero hindi siya pumikit. Tinitigan niya si Javier, ang mga mata niya ay nagsasabing, "Huwag kang mag-alala." Sa sandaling iyon, nakita ni Javier ang katapangan sa mga mata ni Althea. Hindi ito ang babaeng mahina na nakilala niya. Ito ay isang babaeng handang lumaban. POV, Althea. Narinig ni Althea ang bawat salita. Naramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang balat. Ang takot ay nandyan, nanunuot sa kanyang mga buto. Pero sa ibabaw ng takot, mayroong isang bagay na mas malakas, pag-ibig. Ang pag-ibig niya kay Javier na nakatayo sa kanyang harapan, handang isugal ang lahat para sa kanya. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya pwedeng maging pabigat. Kailangan niyang lumaban. Habang nagsasalita si Katrina, abala sa pagbuhos ng kanyang galit kay Javier, dahan-dahang iginalaw ni Althea ang kanyang mga paa. Sinubukan niyang kapain ang sahig. Ang upuan ay luma at medyo mahina na. Kung makakakuha lang siya ng sapat na puwersa, Pov Javier. "Katrina, ako ang kausapin mo," sabi ni Javier, sinusubukang kunin muli ang atensyon nito palayo kay Althea. "Ako ang may kasalanan. Huwag mo siyang idamay." "Huli na ang lahat, Javier," sigaw ni Katrina. "Kung hindi ka mapupunta sa akin, hindi ka rin mapupunta sa kanya." Itinaas ni Katrina ang kanyang kamay, handa nang sumaksak. "Huwag." Ngunit bago pa man makakilos si Katrina, isang malakas na kalabog ang nangyari. Ginamit ni Althea ang lahat ng kanyang lakas para itumba ang sarili kasama ang upuan. Bumagsak sila sa sahig. Ang biglaang paggalaw ay nakagulat kay Katrina, dahilan para mawalan ito ng balanse at mabitawan ang hawak na bakal. Gumulong ang matulis na metal sa sahig. Iyon na ang pagkakataon. Sumugod si Javier, ngunit si Katrina, sa kanyang pagkasuklam, ay mas mabilis. Dinamba niya si Althea na nakahiga pa rin sa sahig. Nang makita ni Javier ang mga kamay ni Katrina na papalapit sa sakal sa leeg ni Althea, isang bagay sa loob niya ang sumabog. Ang lahat ng pader, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng takot na itinago niya sa loob ng maraming taon ay nawasak. Isang katotohanan na lang ang natira. Isang katotohanang kailangan niyang isigaw bago mahuli ang lahat. "Huwag. Pakiusap, Katrina. Huwag mong sasaktan ang asawa ko." Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, puno ng sakit at desperasyon. "Mahal ko siya. Naririnig mo ba ako? Mahal na mahal ko si Althea." Natigilan si Katrina. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa ere, ilang pulgada na lang mula kay Althea. Tumingin siya kay Javier. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lubos na pagkabigla at pagkatalo. Sa isang sandali, ang lahat ay tumahimik. At sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang mga dambuhalang pinto ng bodega. Sumugod papasok ang mga pulis, kasabay ng nakakasilaw na ilaw ng kanilang mga flashlight at malakas na sigaw. "Pulis! Bitawan mo siya!" Ang gulat sa mukha ni Katrina ay napalitan ng purong galit. Sumigaw ito na parang isang sugatang hayop habang dinadakip siya ng mga pulis. Hindi na sila pinansin ni Javier. Ang kanyang mundo ay lumiit. Nakasentro lamang sa babaeng nakahandusay sa sahig. Mabilis siyang lumapit at kinalagan ang mga tali sa kamay at paa nito. "Althea, okay ka lang ba? Narinig mo ba ako?" Tanong niya. Hinahaplos ang mukha nito. Tumingin si Althea sa kanya.
Ang mga mata nito ay malaki, puno ng mga emosyon na hindi niya mabasa. Gulat, pagkalito, at isang bagay na parang pag-asa. Sinubukan nitong magsalita. Bumuka ang mga labi nito, ngunit walang salitang lumabas. Ang lahat ng nangyari, ang takot, ang sakit, ang biglaang pag-amin, ay masyadong mabigat para sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit at ang kanyang katawan ay lumambot sa mga braso ni Javier. Althea! Althea! Gumising ka! Sigaw ni Javier. Niyakap ng mahigpit ang walang malay na katawan ng kanyang asawa habang ang gulo ay nagpapatuloy sa kanilang paligid. Lumipas ang 3 buwan na parang isang mahimbing at banayad na panaginip. Ang langit pagkatapos ng bagyo ay laging may pambihirang kalinawan at ganoon na rin ang buhay ko. Ang lahat ng gulo, sakit at takot ng nakaraan ay isa na lamang ngayong malabong peklat. Isang paalala sa lahat ng pinagdaanan namin para marating ang payapang yugtong ito. Hinarap ni Katrina ang katarungan. Natapos na ang mga paglilitis at pag-uusig at naibalik sa amin ang kapayapaang matagal nang nawala. Sa mga unang araw pagkatapos kong lumabas ng ospital, inalagaan ako ni Javier sa bawat pinakamaliit na detalye. Hindi na siya ang mayabang at malamig na Javier na nakilala ko. Sa halip, siya ay isang lalaking malambing na ang mga mata ay laging puno ng pagsisisi at ng pag-ibig na napakalalim na halos ikinakapos ko ng hininga. Siya mismo ang nagluluto ng aming pagkain. Matiyaga akong sinusubuan ng sabaw. Binabasahan ako ng libro gabi-gabi. At laging mahigpit na hawak ang kamay ko sa tuwing nagigising ako mula sa isang masamang panaginip. Ang walang kapagurang pag-aalaga niyang yun ang naghilom, hindi lang sa mga sugat ng aking katawan, kundi pati na rin sa mga lamat sa aking kaluluwa. Isang hapon na ginintuan ng sikat ng araw, dinala niya ako sa harap ni Tita Elena. Siya pa rin ang makapangyarihang babae, pero ngayon, ang tingin niya sa amin ay puno ng init. Hinawakan ni Javier ang aking kamay, lumuhod sa isang tuhod sa harap naming dalawa. Tita, sabi niya, ang boses ay taos puso at taimtim. Noong una, pinakasalan ko si Althea dahil sa utos ninyo. Ngunit ngayon, sa inyong harapan, hinihiling ko po ang basbas ninyo at dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Javier. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, mula sa mapait na simula hanggang sa matamis na wakas ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni na Althea at Javier ay isang emotional na biyahe rin para sa akin. Kasama ninyo akong nasaktan para kay Althea, nainis kay Javier, at sa huli, kinilig sa kanilang pag-ibig na unti-unting nabuo. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan. Ito ay isang patunay na mayroong kapatawaran pagkatapos ng pagkakamali, mayroong paghilom pagkatapos ng sakit, at laging mayroong pag-asa na naghihintay sa dulo. Ngayon, sabik na sabik naman akong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring ibahagi ninyo ito sa comment section sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating kwento.